Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Skip pa konti-konti, okay lang yan. Ay, magbigay lang ho tayong dito, reaksyon, mga boss, no? Ito ang kumakalat na balita ngayon eh. Ede, sige. 10 million reward offer for the arrest of fugitive Apollo Kibuloy. Pakinggan natin. 10 milyon, na ba? A 10 million peso reward awaits anyone who will step forward and provide credible information that would lead to the arrest of fugitive televangelist Apollo. Mga boss, baka may alam kayo dito. 10 milyon daw ho ito. At 1 milyon kada isa pa doon sa mga kanyang mga kampon. Ano? Tuloy natin. Apollo Kibuloy. In a press conference on Monday, Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos also announced a 1 million peso reward each for the arrest of Kibuloy's subordinates Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semañez, and Jacqueline Roy. Sila'y pinaghahanap ng mga otoridad dahil sila ay may warrant of arrest na in-issue ang isang korte. Ang kaso nila sa ating mga kababayan, alam na namin yan. Benhur. Ay child abuse, bata, and exploitation. Alangan naman maging matanda yung child. Ito naman si DLG sekretaryo, child, bata. Alangan naman maging baka ibig sabihin ni meron kasi matanda, bata isip. Tuloy. Child abuse and exploitation at qualified trafficking. Hindi ho biro ang kasong ito, kaya ito'y walang piyansa, ang sabi ng korte. On April 3, a Davao Regional Trial Court issued arrest orders against Kibuloy and his 5 subordinates for violating Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse Law, specifically the provision on sexual abuse of minors and maltreatment. Kibuloy's 5 co-accused surrendered to authorities and were granted temporary freedom after posting bail on those charges. On April 11, a Pasig City Court issued a warrant for the arrest of Kibuloy and the others, this time for qualified human trafficking, a non-bailable offense. Magbigay na ako tayo ng reaction dyan. At maganda ho yung comments sa vlog ko kagabi. Oo. No? Alam nyo? Hindi ko malaman kung kay, ewan. Kinawa Japan. 10 milyon daw. Sa sino mang mapagtuturo sa kinaroroonan netong si Pacquiao, Abi, si Digong tanungin nyo, sabi nga ni Digong, alam niya kung nasaan yan eh. Pero secret, ayaw ko sabi. Sabi niya, diba? At ayon kay Abalos, hindi ho biro itong mga kasong kinasasangkutan nitong si Kibulog at saka itong kanyang mga kampon, diba? Pero alam ni Digong, sabi ni Digong, hindi biro, sabi ni Abalos, Huwag mo sabihin, nagbibiro si Kibuloy ngayon, diba? Alam nyo, no, mga pre, ewan ko, no? Inaamin na nga nitong si Digong, alam ko kung nasaan. Bakit hindi kayo gumalaw? Tapos premyo, 10 milyon, ganyan-ganito. Si Digong ang pitpitin nyo. Wala naman na immunity from suit yan. Si Digong, alam niya nga eh. Sasabihin nyo naman, nagbibiro. Puro biro. Ano yung ginagago talaga kayo? Ewan ko sa inyo. Saan ba pupunta yan? Kayo talaga. Teka. Sige. 10 milyon ba kanyo? Kung merong isang magbibigay sa inyo ng impormasyon kung nasaan yan, ano gagawin ninyo? Kung sabi nung informant na ninyo andun ka sa Glory Mountain, o nandun ka sa Kingdom,
O nandun ika sa Prayer Mountain. O nandun ika sa bahay ni Digong. Malamang. Dahil alam ni Digong kung nasaan. O nandun sa bahay ni Sara. Nasa bahay ni Baste. Nasa bahay ni Pulong. Sino pa bahay? Marami. Ang lalaki ho niya mga bahay na yan. Oh. Pwede na ho kayong mag-ano na search warrant dyan sa mga bahay nila Digong. At saka kung saan-saan dyan. Kasi alam nga ni Digong, ayaw niya sabihin ano dapat yung gawin? Oh. Tanong lang mga sir, hindi tayo naggagaling-galingan. Sinabi ni Digong, alam ko kung nasaan secret. O di, malamang sa alamang yan, nandyan nga lang yan sa tabi-tabi. Tabi-tabi na hindi basta tabi-tabi mga mansion-mansion. O, sana gumawa na. Ang bagsik ninyo. Bilib ako sa ginawa niyong raid. Sa mga, doon sa Pogo, sa Porac. Bilib ako doon. O, dami na alaman talaga. Hinalughog. Pinagtatadyakan ng mga pinto. Ganon din na sana ang gawin niyo dyan, kikibulog. Oh, di ba mga boss? Yun na nga tinatanong ko. Paano kung sabi nung informant na lumapit sa inyo, Benhon Abalos na, nandun, nakita namin. Di, anong gagawin nyo? Tignan nyo naman, inabot ninyo, SAP, CIDG, Kapulisan, pinuntahan ninyo yung mga posibleng pinagtataguan ni Kibulog. Ano inabot nyo? Pinagbubomba lang kayo ng tubig. Nasaktan pa kayo. Nakaano pa kayo, tag ito. Full butter gear. Full butter gear. Anak lang kayo ito yung pinagpupukpuk lang kayo dun di ba? Wala wala akong pangil. Pagdating kay Kibulog, wala. Ito pa nga, ito kay Alice Goo na to. Ewan ko ba? Nanood ko kanina. Bakit ba ginugulo niyo yung utak ninyo doon sa isang Alice Goo na bakit kailangan hanapin niyo pa yun? To lang, di ko tayo naggagaling-galingan, pero anong kwenta doon sa Alice Goo na sinasabi ninyo na hindi ko alam. Mga boss, mga kakamping, mga kabunyog, mga ka-warriors, kayo nga, kailangan pa ba yung sinasabing Alice Goo na isa dito sa kaso na to? Maliwanag, sabi nga ng NBI, di ba? Si Alice Goo, tsaka to si Go Waping, iisa, dahil ang fingerprint nila pareho. Bakit pa ginugulo nyo pa yung investigasyon nyo doon sa Alice Goo na isa? Para ano yun? Anong nun? Sa kaso? Na isa nasampa nyo. Walang kabilang-bilang yun Kumbaga sa yun panggulo lang. Meron pa isang Alice Goo. Anong arot kung meron pang isang Alice Goo? Hindi nyo nga makita. Hinanap nyo na, hindi nyo na makita. Di ba dapat pag-usapan dun? Dito kayo sa kay Go Waping tsaka kay Alice Goo, yung mayor-mayoran dyan. Di ba? Bayan. Nabalik tayo rito kay 10 milyon. Ayan. Sige nga boss. Kapano? Ayan nga, sinabi yung informant. Isa dyan sa mga kanyang kampon, sinabi na nandito. Na kagaya ni Arlene Stone. Di ba? Nagbagong buhay si Arlene Stone. Pero sinasabi ni Arlene Stone kung gaano kabaho yung kanyang pinanggalingan na rehilyon. Di ba? 10 milyon 10 milyon merong diyan biglang nagsabi sa inyo nandito ka. Magkasama pa kami kagabi. Nagkaroon kami ng night duty. Paano nyo nga rod? Anong gagawin nyo nga rod? Mismong Panginoong Jesus, di ba? Si Judas pinaniwalaan nila. Tinuro si Panginoong Jesus. Pinuntahan ng mga di ba? Inaresto siya. Eto nga rod.
Si Panginoong Jesus, 12 lang yung apostolis eh. O, di ba? May isang naghudas, si Judas nga. O. Eto, hindi lang 12 apostolis ito. Katakot-takot ang ano nito si Kibulog. O, sa dami ng nagago nito na siya ay appointed son. O, siya na nga sila Digong pero naniniwala si Digong dyan sa mga pagsasabi ni Kibulog. Yan tuso ni Digong na yan. O, di ba? O, nagamit lang ni Digong yan. Ano, ba? Kita mo naman, no? Ngayon, administrador si Digong sa lahat ng ari-arian ni Kibulog. Hindi ba kata-kata yan? Di ba mga bro? Ginagago lang tong administrasyon ni Marcos natin, sa totoo lang. Neto si Duterte. Walang magawa. Oo, ni sa Senado, hindi maipatawag. Sapat-sapat na ipatawag sa Senado o Kongreso yan. Diyan sa sinabi ni Digong na yan, na alam ko kung nasaan si Kibuloy, pero hindi ko sasabihin. Putik yan. Dating Pangulo ka. O, persecutor ka pa, persecutor. O, di ba? Abogado ka. Alam mo na mali yung ginagawa mo. Wala mo sasabihin mo. Parang talagang ginagago mo yung administrasyon nito si Bongbong, di ba? Ganun lang kasimple, mga boss di ba? 10 milyon. Pero yan siguro yan. Kung gagawin niyo yung parang ginawa niyo sa mga pinag-radio ng mga pogo-pogo, pwede niyo nang gawin yan sa mga lugar na posibleng nandoon niya si Kibulog na yan at saka yung mga kanyang mga apostoles. Di ba? Wala papasok kayo, wala naman kayong ginagawang halos kumatok pa kayo sa pintuan ng mga, ewan ko sa inyo. Ganun sana yung kagaya ng ginawang raid ng PAOK. Dapat PAOK ang dyan tadyak dito, tadyak doon yung mga pinto. Huli. Search, underground. Meron pang sinasabi na merong underground tunnel, may tunnel na may tunnel na meron pang firing range ganun. Baka lang pag ganun ang ginawa ninyo dito sa mga Prayer Mountain, Kingdom, mga ganyan, na lahat ng mga property dito si Kibulog, baka mas marami pa kayong makita underground tunnel. Yun lang yun, mga boss. Mag-collab na po tayo at ang gaganda ng mga comments nyo, sa totoo lang. Sa totoo lang, mga boss. Sige nga. Paano ko sabihin na nung inyong source may nakakita, nandun sa bahay ni Digong. Kaya niyong pasukin yun, nga road. May nakakita, malamang nandyan lang naman nga yan. Alam nga ni Digong kung nasaan di nasa kanya siguro. Diba? Ewan ko sa inyo. Nasa Prayer Mountain o whatsoever. Kaso ang laki, 50 hectares, 25 hectares, yun ang ninyo Kailangan galugarin nyo. Problema, pagpasok pa lang, problema na kayo. Mag-collab na ho tayo, mga boss. Pagpasok pa lang, doon sa mga ari-arian ni Kibulog, hindi na kayo makapasok. Sa dami ng army nahaharap sa inyo na sinasabi na sila ay mga membro ng kingdom. Tayo dyan. Yun ang tanong mga chief. Paano kung yung nagsasabi sa inyo nandun sa kingdom o nasa bahay ni Digong, nakita namin. Anong gagawin nyo maron? Mag-collab na tayo? Sakit ulo? Balita di parang napagod lang yung nagtuturo kung nasaan yung hindi nyo naman kaya pasukin yung tinuro ng informant na naghahangad doon sa 10 milyon, di ba? Noel Tenko, shout out Good PM, kailangan pa nilang kumita kahit wala ring laban, tuloy ang laban para sa mga abogado ni Goo. Librado Ludovico, shout out. Blessed Sunday morning po, Roque and to all Roque Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. A bit late tayo ngayon.
Yan ang trabaho ng mga abogado, abogado, baluktutin at tuwid o di. Kaya ituwid yung baluktot. Alam nyo mga boss, etong mga abogado na to, sa totoo lang, lalo itong mga dumidepensa sa mga ganyang mga uring kaso na parang wala ng kalaban-laban, pero eto sa akin lang siguro maski si Satanas ang kukuha rito ididepensa nila si Satanas. Yun nga ang nangyari sa yung Maguindanao Massacre o yung mga pinagmamassacre yung mga media men doon, di ba? Si Porton, yung Porton ang tumayong abogado nung mga yung mga pumatay, di ba? May 58 yata yung pinagpapatay doon. Oo. At marami pang iba na mga kaso na ewan, no? Sabi nga, diyan kumikita itong mga abogado nito Oo. Michael Edwin, present, sabi niya. Shout out, my friend. Kalat ni Baya, shout out, Elizabeth Iscare, shout out, sabi niya. Good evening, Sir Rox. Siyempre, ipagtatanggol nila yang si Alice Goo na peke ang pagkatao. Sa laki ba naman ang binabayad dyan? Natural lang yan. Dapat dyan, ikulong din. Tawa-tawa siya. Para maganda sila. At huwag dapat ipagtanggol ang ganyang peke ginagamit na pagkatao at napakalaki na ng ebidensya para makulong ito. Totoo. Tigilan na nila yan at huwag na nilang mga bobo at tanga ang mga Pinoy. Hoy, ganyan na ba kayo mukhang pera at binibili ang pagkatao ninyo dahil sa pera? Yun na nga yun, friend, Diyos ko. Ewan. Elizabeth Iscare ulit, Dapat talaga si Rox na isama na din sa kulungan yung tagapagtanggol na abogado na ito. Ano pa ba ang palusot ninyo, Booking na nga at kitang-kita naman ang ebidensya. Paikot-ikot pa ang sagot nyo. Sino pa maniniwala sa goon na yan, Nakakahiya talaga kayo. Money. Yan ang muka ng mga abogado na yan. Di ba, Sir Rox? Anong ibig mo sabihin nga, Elizabeth Iscare? Mukhang pera sila? Ganun ba yan? Ted, shout out, Ted. Natawa ako, Roque, sa nasabi mong nandito ng lahat sa lupa ang mga pangangailangan ng tao. Pero ang tao ay pumupunta pa sa buwan. Di ba? Di lang ayon ka, Roque. Naghahanap din ng tao ng buhay sa ibang planeta. Ano kaya ang gusto? Kinukulang pa ba sa kanila? Kinukulang pa ba sila ng pinapapatay na tao dito sa ating planeta? Kaya nga, di ba, Ted? Titignan lang may buhay sa Mars, kung saan, anak ng puto. Kung yung ginagastos ninyo dyan, pinamimigay ninyo sa mga mahihirap, di ba? Bilyon-bilyon dolyar, di ba? Kalat ni Baya ulit, The one and only Philippine pandemic hero. Tuni-tuniladang bigas para sa Pilipinas. Sakong-sakong kalabasa para sa mas. Ayos. Di mo makalimutan niya si Kabayo, friend. Hello, Miss Akira Milus. May you have a blessed Sunday. Ingat, magpagkabait ka palagi, sabi ni Kalat ni. Shout out, Akira. Where na you? Sana okay ka lang, Ted ulit, Sa mga abogado naman, nakatulad ng mga abogado ni Goo, di na ako nagtataka kung baliktad ang mga utak nito. Siyempre, ipagtatanggol nila si Go Waping dahil nasa batas na dapat na isang akusado ay may abogado. Yun. Libre man o bayad ito. Kaya kahit maliwanag na ang ebidensya ay laban sa nasasakdal, ipagtatanggol ito.
ng kanyang abogado kahit baluktutin ang mga katwiran. Wala namang nakukulong na abogado dahil talo sila sa kaso. Ewan ko kung bakit ganyan ang batas. May nabalitaan na ba kayo na nakulong na abogado dahil natalo ang kaso ng kanyang kliyente? O, diba? Hindi yun. Ikaw naman, Ted. Eto malupit. Balik tayo dito kay Hubert Webb. Guilty sa Regional Trial Court. Umapila sa Court of Appeal. Guilty ulit. 15 taon na sa kulungan yung grupo ni Hubert Webb. Pagdating sa Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, after 15 years na nakakulong sila Hubert Webb. Mga gunggong, parang ganun eh. Parati kami nagkausap ng kaibigang abogado. Mga gunggong, walang kasalanan yan. Palayain nyo yan. Kulang ang ebidensya. Namatay na yung matanda na hindi niya alam kung sino ang pumaslang sa kanyang mag-iina. Visconde, si Lauro Visconde, di ba? Nakakamatayan niya na. Walang nalaman kung sino. Dahil yun nga, yung akusado na asa na yung Jessica Alparo, asa na yun? Yung mga tumistigo na kasama siya nung nangyari yun. Wala na lahat, di ba? Ted, dapat yung mga ganun balikan yung mga nagsabing may kasalanan sila Hubert Webb Itong mga judges na to di ba? Tayo mo nagdusa na 15 taon, wala lang palang pakasalanan pagdating sa Korte Suprema. Lahaya. Okinawa, Japan. Ewan ko. Kat Gray, shout out. About Ninoy's assassination. That's speculation. Is come from an apologist. Mga loyalistang ayaw nilang iparatang kay Marcos para iligaw ang investigasyon. May kaso siya, kaya may mga absicom na nakapalibot. Nakaabang na sa kanya. Hindi niya yun plano. Kasi kung plano niya yun, sinong makapagsasabi na matatapos ang ira ni Marcos o ang martial law kung ipapatay niya sarili niya? Hindi, Cat Gray, hindi. Baka kung merong ibang elemento na pumlano. Oo, hindi siya. Pero yun nga, ang ano ko doon, alam niya na I'm wearing a bulletproof vest, but if they shoot... At saka yun na nga, Cat Gray. Paanong nalaman na nandoon si Ninoy sa aeroplano na yun? Ang kanyang pasaporte, Marcial Bonifacio. Bakit siya pinapasok? Di ba dapat doon pa lang sa huli na dinakip na siya doon dahil yung pasaporte niya, peki di ba? Nakasakay pa rin siya sa aeroplano. Di ba? Pabayaan natin yan. Tuloy natin ito kay Cat Gray. Siya lang naman ang malakas sa kalaban ni Marcos. Considering another 3 years pa bago mapatalsik si Marcos Sr. At yun ay ang pamagitan ng staff election na nag-walk out ang COMELEC employees na nag-traidor ang pinsan niyang sundalo na sinuporta naman ni Cardinal Sin at hindi naman dahil sa namatay si Ninoy. And I conclude it is not about his own conspiracy. Pati ang pagkamatay ni Jesse Robredo, kung ano-ano rin ang ipinapalabas, hindi lang conspiracy, na baka byuda daw si Jesse na si Lenny ay nagpapatay tulad ng kay Cory. Yung mga byuda nila ang gusto nilang pagbintangan at kung anong alibay pag-guilty. Di ba? Yun nga Pero kung ako tutanungin mo, di ako iniwala na si Makoy ang kumana dyan. Kasi masyadong hindi trabaho ng isang may utak na tao yung pagkamatay ni Ninoy. Garapal!
Kaya nga naging double murder yun, di ba? Pinapalabas nila na tong yung gagong gunman na nasa baba daw ang bumaril. Eh, bibilangin mo lang yung hakbang, hindi na nga nakababa ng hagdan eh. Doon pa lang sa hagdan, todas na eh. Oh. Galman, di ba? Oh. Yung galman daw ang ano. Oh. Masyadong baboy, hindi pinis. Eh si Makoy, maski pa paano eh, pinis trumabaho yan eh. Oh. Si Lily Chang, eh kung si Ka-Percy na nga, sabi nila, baka kasamahan din daw ni Ka-Percy ang pumatay sa kanya. Parang sakripisya lang daw sa mga kontra o against sa gobyerno. Alam mong madalas yun ang mga narrative nila. Ikaw pa ang pagbibintangan. Totoo yun, Lily Chang. Kalat ni ulit oh. Good evening, Karoke. Paulit-ulit na lang, basta pogi. At pagkutin ang laging ginagabi. Banat lang, Karoke. Oo naman, naglaba ako. Ano mo na ako eh. Tigasin ako eh. Raul Villanada, shout out ha. Bilis ko Rox, sa inyo may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Raul Villanada ulit oh. Ganyan ang mga abogado. Kung ang prinsipyo ay talaga namang nagdudumilat ang katotohanan sa teknikalidad, babali sila. Pera nga naman. Oh. Babase, ba? Olbili na dalit. Parang taxi ang mga abogado ni Go. Nakababa nga ba naman ang metro? Side, sige, under lang. O, di ba? Al-Ulalyaw. Tsaka yun nga, itong mga abogado na to, minsan parang sila lang ang alam nila tama, at kung ano tama at ang mali. Ganun ba yun? Kung hindi abogado, hindi nila alam tama at mali. At tanong lang. Kagaya yan, ang liwa-liwanag na nga. NBI na nga nagsasabi. Isa lang si Alice Go, tsaka to si Go Waping. Ewan. Gulapin pa nila yung isang Alice Go. Asa na daw? Ano? Ewan ko. Al-Ulalya, shout out. Lahat ng palusot at remedyo gagawin nila. Nasanay sila sa demonyong gobyerno ni Digonggong na ang mga walang kasalanan gaya ni Madam Laila ang nakukulong at ang mga pusakal na kriminal ang dinakila at namayagpag. Ang panahon ni Duterte ay tapos na. Ibang dynasty naman ngayon. Good day sa Rox sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalya. Ang kaso nga, hindi man mahipo yung nakarang dynastiya di ba? Rodelia Alpilor, shout out. Isa ring napakagagong abugago ang buwisit na yan. Dapat sa mga yan, kasuhan kasi dyan sila kumikita sa maling pamamalakan nila sa kasuklam na gagubado na yan. Sige, basta sir, sa totoo lang tayo, ingat po and God bless po. God bless, Rodelia. Si Rapin Divina, shout out, Karoke. Sample lang. Karoke, sample lang sa China. Yan mga salbahe sila. Kaya nagdurusa ang China. Yung mga kalamidad, no? Shout out, Brother Eli Adisio. David Alin Mendoza, A blessed Sunday po sa inyo, Karox, at sa mga Rocky Warriors. Sa tingin ko din po ay di na sisipot yan si Alice Go sa hearing ng Senado. Kumita na po kasi lahat ng mga kumita na po kasi lahat ang mga sasabihin niya. Gaya ng hindi ko po alam, ang father ko po ay nag-file niyan, hindi ko po matandaan, at kung ano-ano pa. Kaya po kapag tinatanong ang abogado niya na si Attorney Outlaw Stephen David, ay di masagot ang diretso kung aaten ang kanyang kliyente kasi nga po ay nagtatago na ito at baka doon nga din po sa Glory Mountain ni Pacquiao, diba? Baka night duty man yun.
Cassandra Daisy, shout out. Chinese mayor si Alice Go. Sa loob mismo ng bansa natin. Dapat ang mga Pilipino na abogado na ito ay itapon sa Philippine Sea. Sino ang mag-invest sa na ibang lahi kung scammer ang mga kababayan natin sa ibang bansa? Tuluyan ang lulubog ang bansa natin, hindi dahil sa kalamidad, pero sa mga kapwa natin Pilipino na binebenta tayong lahat na buhay. Ay, kawawa tayong mga Pilipino. Totoo yan, Cassandra. Cassandra din, no? Meron tayong Chinese mayor. Paano naman ang mga senador na Chinese? May mukhang Pilipino pero pogo sa mga lugar nila. Saklap mananalo pa rin sila sa eleksyon dahil sa smartmatic at bobo na Pilipino. Ay, bilisan ninyo. Mga kabataan, mag-aral at pag international na trabaho ang magiging OFWs. Balik na kayo pag matino na ang mga leaders natin. Matino? Wala eh. Pag matino ka nga, Cassandra, hindi ka naman manalo. Paano ay? Ay, nako Lord. Federico Mandak, shout out. Hindi nakapagtaka kung ganyan ang mga stan ng mga abogado. Kasi yan ang trabaho nila. Diyan sila nabubuhay. Pinatatagal nila ang laban kasi mas matagal, mas malaki ang kakitain. Naniniwala ako sa iyo, Federico. Yung pagpapalabas ng katotohanan ay sekundary na lang. Ang una ay kikitain nila. Yun lang yun. Maraming mga ganyan dagdag. Maraming mga ganyan dagdag. Hello, Mr. Topacio. Patay tayo dyan. Dito 3J Siop po. Sabi niya, shout out 3J Siop. Wala ng dignidad ang mga abogadong ito. Sa ngalan ng salapi, ipinagbili na ang kanilang dignity. Ikaw ba naman bayaran ng milyones eh? To tawa-tawa si 3J Siop po. Yun nga eh, Anong dignidad? Shout out Ari Roque. O, ito si Ari Roque, dating human rights advocate. O, ngayon mayaman na siya. Pero hindi siya human rights advocate. Defender na siya ng mga gumawa ng human rights. Friend Sherwin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christy Ansen, shout out sa inyo mga friend ha. Friend Jaime Bingson, shout out. Dolor Garcia. Eman Escalona, nak, shout out ha. Sabi ni Tia Deli, naku po, Jesus Mariosep na mahabaging langit po, Rox. Marami-rami pang mani, popcorn, yan, sabi niya. Yun na, anak ng asong gala, na puro galis talaga si Rox. Tawa-tawa ka naman dyan. 1+1 lang naman po yan, mga sir. Ano po, di po kami mga syunga, na para pati po kami, mapaikot at mapaniwala ninyo sa mga argumento ninyong walay, ano po. Siyempre naman, mga sir, tanggol to the max, dapat ang mga council ni Madam Wonderpark. Sky is the limit. Ang kasong super init, di siyempre papayag, kliyente mabuisit. Aba, bayad ay malupit, kahit naman ako ay mamimilipit, Lahat ay gagawin, di magpapaipit, baluktot na hustisya, pilit igigiit. Totoo yan, tawa ka ng tawa pre. Huwag mag-alala, dito'y walang sabit. Sa tamang halaga, ilulusot pilit. Ano ba ang bago? At talagang hanip? Bulok na hustisya, dito masisilip. Ang mga sir, aking mga sir, na super fantastic, saludo po ako. Sa galing ay believe. Mailulusot ba ang super hot topic ni Super Wonder Farm? Magulo ang isip, huwag nang ipagtaka kung siya'y makapuslit. Wala na nga daw, friend Ang tanong ko ngayon, sino ang naipit? May hustisya pa ba tayong makakamit kung lahat ng kaso may perang kapalit? Wala na. Ang nakakalungkot, masakit sa dibdib, sarili mong bansa, niyurakang pilit. Sinag ng pag-asa, di na masisilip. Kailan magbabago sistemang kay lupit?
Sasagutin kita dyan, Tia Delica. Malapit na. Pagputi na ang tinta na lumalabas sa pusit. Okay na ako dyan. Ano ba? Ay, Excellency, Unique Ordobe, shout out. Walang paki, abogado. Importante, bayad sila. Talo o manalo. Hindi naman sila makukulong. Magkakapera pa. Di sarap ng buhay. Sinabi mo pa, Yannick. Lili Chang. Parang yung mga abogado ni Alice Go ay jinx. Parang ngayon ko lang napagkikita ang mga yan. Never heard and seen those lawyers. Kung walang digong o pogo, baka walang mga mag-interview dyan. At least kumita si attorney sa kaso ni Mayor Pogo. Totoo yan, Lili Chang. Pero ano to, Lili Chang, itong mga abogado na to na pinadala, mga ano to mga taong digong din itong mga abogado na to di ba? Pero paulit-ulit ako, Lili Chang, dapat yan, kinontempt na kasi. Alam na nga nilang nagsisinungaling, ilang beses na nga dumalo yan, hindi nyo kinontempt. Naghanap kayo ng mga ebidensya na lumupit ng lumupit. Hindi na yan lalabas Sabi nga ng abogado niya, masyado nyo na trial publicity yung kliyente ko Sumasakit na yung ulo niya, i-stress na siya di ba? Kasalanan niyo pa kayong mga nag-i-investigate kaya nai-stress yung kliyente niya Marilo Pabiandak, shout out God bless. Good blessed Sunday morning. Good blessed happy Monday po sa mga ka-warriors. Start na naman po tayo ng mga palabas ng ating mga honorables. Talagang kung sa pag-ibig hahamakin ang lahat, masungkit lang ang matamis na oo. Ito naman mga abogado ni Alice Amnesia Girl, gagawin ang lahat kasi hodang baligtarin ang langit at lupa, araw at bituin. Makata ka naman, nak. Mapalabas lang na may panalo sila kahit nagdudumilat ang katotohanan na ang pinaglalaban nila ay alien. Yun ay nang dahil sa naman sa bilyones ng client nila. Kumbaga, opportunities knock at once. Wika nga. Kaya grab immediately, mga sir. God bless the Philippines to your family, Tay. At mga ka-warriors, amen. God bless. Marilo Pabian. Ito si 3J Siopo. Hello, Sir Rox. Ano naman ang ginabi sa Hello, Sir Rox. Ako naman ang ginabi sa pagko-comment. Tawa-tawa ka dyan. Di kasi ako nakatulog ng maayos kagabi dahil inubo na naman ako. Lagundi lang yan, friend. Sabi ko si Lagundi, Kaya di ako nakakomment ng maaga. Sabi mo, ikaw din hindi nakakatulog o nag-iba ang sleeping habit mo dahil ba sa edad? O, totoo naman. Tsaka sa konsumisyon, dun sa hipag kong hanggang ngayon, nalulukuban pa ng demonyo, no? Tuloy na ito. Ganun ata talaga, ganun pa man. Siyempre, di ko naman palalampasin na di mag-comment sa vlog mo. Oo. 3J Shop ulit Alam mo, Sir Rox, gets naman natin mga abogado nila at tungkulin nilang ipagtanggol ang kanilang kliyente. Pero para sa akin, kung ako ang abogado, siyempre, may karapatan ka rin tumanggi. O yun nga, kung sino ang gusto nilang i-represent sa korte. Alam naman ng mga abogado na she is a Chinese. Bakit mo pa rin ipagtatanggol na hindi siya Chinese? Yun ang sinasabi ko. Pwede namang sabihin ng abogado na he can represent her in the court of law, but she must admit to the lawyers the absolute truth. Diba? Totoo naman yun Then, kung alam na ng abogado ang totoo, hindi na dapat ipagduldulan pa ni Alice na Pinoy. Si Alice ay Pinoy. At ang daming totoo yan, no? Diba? Ewan nga ba?
3J Shop ulit to. But syempre, Sir Rox, sa laki ba naman ng talent fee, professional fee, gora ang mga abogado. Kasi hodang niloloko rin ng mga abogado ang mga sarili nila. Totoo yan. Ikaw ba naman ang bayaran ng milyones, aarte ka pa ba? Ha? Oy, friend, baka may balita ka kung nasa si Kibuloy, 10 milyon daw. kayo. Ha? Baka may alam kayo sa kinalalagyan ni si Kibuloy, sabi na si Benhur Abalos meron daw premium 10 milyon. Comment nyo nga kung alam nyo kung nasaan at babasahin ko bukas. Baka makarating kay Benhur Abalos na kung nasaan siya. Mga friend, 3J Shop ulit to. Si Rox, katulad niyan si Digong, maliwanag pa sa sikat ng araw na sinabi niya na alam niya kung nasaan at tatago si Kibuloy, pero di niya raw sasabihin. O yun na, that is obstruction of justice, di ba? Pero ang mga abogado naman, super tanggol din kesyo, joke lang yun, siguro yun. O di kaya, di naman talaga alam ni Diggs. Sinabi lang yun, out of nowhere. Pero kung ordinaryong tao ang nagsabi noon, malamang sa alamang, kulong agad. Siyempre, anong kulong? Baka dala siya dun sa torture chamber ng Tagapogo. At, pati laukin na siya. Sabi, saan nagtatago? Baka lahat baka kinukuryente pa. Hindi ko talaga alam, nagbibiro. Anong nagbibiro ka lang? Diba? Gago ka ba? Anong klaseng pagbibiro yan? Sa harap ng media? Sasabihin mo, alam mo, tapos sasabihin mo, secret. Gago ka talaga. Diba? Kung ordinaryong tao lang, pero si Digonggong, hindi ordinaryong tao na nga yan, wala nang immunity from suit yan, diba? Bakit wala kayong magawa? 3J Shop ulit. Si Rox, palagay ko naman, makukumbik din niyang si Alice. Matatagalan nga lang. Siguro taon pa nga abutin. Pagbaba ni BBM sa pwesto, di pa tapos yung kaso na yan. At pag sinuwerte si Alice at kakampi ang pumalit kay BBM sa 2028, tiyak na absuelto si Alice na yan. Patatagalin lang ng patatagalin hanggang paabutin sa Supreme Court. Siyempre, diba? Tignan mo nga kay Hubert Webb, umabot sa Supreme Court, putik yan, 15 taon na nakakulong pero nakakulong sila Hubert Webb, diba? Julito Rubilos, shout out. Brother Rox, ang tanong, magaling magsinungaling, hindi na stress. Tinuruan niya na huwag nang umaten o kaya lumayas na sa bansa. Hindi ako naniniwala na na-stress yan si Mayora. Totoo, sino maniniwala stress to? Rubito ulit Brother Rox, lawyer lahat ng palusot gagawin nila. Lahat kahit mabigat na ang ebidensya. Diyan sila binabayaran ng professional fee, milyon. O kung hindi ako nagkakamali, si Atty. Stephen David, abogado rin ito ni Napoles. Ano ba yun? Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Jeff Ramos na, shout out Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Paulit-ulit. Baka alam ninyo kung saan tatago si Kibuloy. 10 milyon. Magandang gabi po, mga boss. God bless.